Dumating na nga ang hatang gabi sa mansion at mamapansin natin ang sobrang katahimikan na bumabalot sa buong mansyon ng Jester. Pinakita na nga ang eksena sa kwarto ng butler na si Japel, na sobrang himbing nagpagkakatulog at humihilik pa ito. Nang walang kung ano-ano ay pinakita na ang ating young lord kasama si Burrows ay palihim palang nagpunta sa loob ng kwarto ng butler na si Japel, na pinagmamasdan ng dalawa, at nasabi pa ni Burrows na sobrang himbing na kanyang pagkakatulog, tipong may binabalak ang dalawa sa butler. At biglang may inabot si Burrows sa ating young lord na isang mangkok na di natin alam kung ano ang binabalak ng dalawa, hanggang sa tinanong ng ating young lord kay Burrows, na handa mo ba ang lahat? Sagot naman ni Burrows, yes young master, na kompleto ko na at nahirapan pa nga akong kunin ng ibang sangkap. At pagkatapos ngang mahawakan ng ating young lord ang mangkok, agad itong nag-chant ng spell at nag-activate na nga ang ginawa niyang spell na sumasabog ang sobrang nakakatakot na aura na nagmamula sa mangkok na hawak-hawak ng young lord. At nagsalita ang ating young lord, sinabing gumising ka tilang may tinatawag na kung ano. At ang maitim na usok na may nakakatakot na aura ay papunta pala sa ating butler na si Japel, na tila sinabi pa ng ating young lord na gumising ka aking alakad, na talagang merong tinatawag na kung ano. At walang ano-ano biglang dumilat ang mata ni Japel ngunit merong kakaiba sa kanyang postura, at sumagot din ito, opo may master. Makikita naman natin na ang ating young lord at si Burrows ay nakatitig lang sa butler na si Japel habang ito'y bumabangon ngunit may kakaibang aura din ito at postura na tila nasa ibang dimensayon galing ito. Di nga nag-aksaya ng oras ang ating young lord at nagsalita, tinanong pala niya ang isang nilalang na bumangon, ang sabi. Explain mo lahat bakit biglang yaman ang pamilya at sabihin mo sa akin ang lahat kung bakit ako ang naging head ng pamilya. Kanga niya sa nilalang na bumangon sa katawan ni Japel. Nagsimula na nga itong magpaliwanag, sinabi niya, matagal-tagal na diin na panahon 4 na taon na ang lumipas. Ang second young master ay naglakbay din upang magsanay. At pinakita na din sa eksena sino ang tinutukoy niyang young master, patuloy niya pa. Habang naglalakbay ang second young master hindi niya sinasadyang napapad siya sa isang malaking minahan ng copper na di niya akalaing may nag-e-exist ng ganito. Bigla din nagtanong ang young lord a copper mine? Banggit niya. Nag-usap na nga ang dalawa si Burrows at ating young lord. Sinabi ng ating young lord ang mga manihan ay palabas lang ng mga mayayabang pamilya at ito yung taguan ng mga masasamang gawain, yun ang pagkakaalam ko. At sumagot din si Burrows, sabi niya tama ka young master, di na ko magtataka sa ganyan. Nagtanong pa nga ang ating young lord at sabi niya, sige at ano naman ang dahilan bakit namatay lahat ng aking kamag-anak at sa loob lang ng 4 na taon ganito na ang nangyari. Biglang sagot naman ng nilalang sa loob ni Japel, ang problema young master ang location ng copper mine. At pinakita na nga ang isang malaking mapa at kung saan makikita ang minahan, kaya pala nasabi ng nilalang na sa katawan ni Japel na problema ang location nito. Batid natin nasa hangganan ng mga teritoryo ng Jester family at ng Deventor family. Isang malaking gulo nga ito kung susumayin, kaya pala dito din ang start ng kanilang madugong pagdidigma kasi inaangkin ng kapwa panig kanino talaga ito. Pagtutuloy sa kwento ng nagsasalita ng nasa katawan ni Japel. Nagpunta nga ang eksena sa mga nakataas na espada at sinabi pa ng nagsasalita sa katawan ni Japel, sobrang lakas ang Deventor family sa ilang taon na natayo ang kanilang pamilya, talagang kinakatakutan nito. Pinakita na din dito ang panibagong karakter na miyembro ng pamilyang Deventor na sinasad na kahit anong laban ang dumating wala pang talo ito, kaya nasa kanila ang laging advantages sa anumang laban. Pumunta na din ang eksena saan nangyari ang kakagimbal na sinapit ng ama ng ating young lord sa kamay ng mandirigma ng Deventor, kung paano niya pinugutan ng ulo ang Baron nang walang kahirap-hirap sa kanilang duel. Ganun din ang ginawa sa Skeong young lord, paano ito natalo at nahirapan ngunit hindi ito pinatay ng mandirigma ng Deventor. Sinabi din na hindi nga ito pinatay sa digmaan ngunit namatay naman ito sa kanyang sariling kamay. Nagpakamatay ito dahil di niya matanggap sa kanyang sarili, buhay nga siya ngunit wala na siyang 2 paa. Kaya ganun na lamang ang kalunos-lunos na nangyari sa second young lord. At pagtapos nalam ito ng stepmother ng young lord na wala ito sa sarili at nahulog sa lawa at sinagip ng nakababatang kaptid ng young lord ngunit imbis na masagipo niya 2 silang pumanaw. Kaya naman napagkasunduan na ang natitirang mag-anak ng pamilyang Jester na si Karnak ang hahalili na ngaon sa pamilya kapalit ng mga nawalang pamilya at wala nang magagawa ito dahil siya na lamang ang natira.
At nagkasunduan din ang dalawang panig na magkaroon muna ng tigil sa pakikidigma dahil wala pang hustong gulang si Karnak upang maging mamuno ng tuluyan sa pamilya. At pinakita din kung paano na ang minahan at yaman na makukuha dito, na lubos na malaking epekto sa magiging yaman ng parehas ng pamilya. At nakagawa nga ng solusyon ang ating young lord sabi ng nagsasalita sa katawan ni Japel at sinabni naghamon nito ng pre-trial sa pagdudol ng dalawang panig sa ilalim ng batas ng Goodness of Moon of Justice. Kaya naman gulat na gulat ang young lord habang kinikwento ang mga ito na magkakaroon ng pre-duel sa kabilang panig. At makikita nga sa eksena paano nagulat ang dalawa at lubusang nawala ng kaluluwa ang young lord, at nasabi na lang din ni Burrows na pakabilis naman at sobrang padalos-dalos ang mga nangyayari. At pinaliwanag na din dito ang tungkol sa trial order. Pinaliwanag na nga ayon sa batas na umiiral sa mundo ng ating young lord na ito'y pwedeng ipagkaloob sa mga bawat pamilya kung ito'y naghaharap sa mga hindi kanais-nais na pangyayari na walang pwedeng humindi kapag ito'y diniklara ng sinumang pamilya na humahamon na magkaroon ng trial duel. At pinakita na nga ang malaking coliseum saan gaganapin ang duel habang pinapaliwanag din na di may iwasang may mamatay sa mga ganitong pagkakataon pero walang pwedeng tumutol pa. Napahawak na lang sa mukha ang young lord at nasabi niya grabe naman pala ang mga nangyari at masyadong ang laki ng pinagbago ng nakararaan pagkatapos nating bumalik dito. At sabi pa ni Burrows, young master, ikaw naman din pala naghukay ng sarili mong libingan. Pahabol na sinabi niya, alam mo naman di ako yun. Kaya naman pala lahat ng makita sa atin gusto ako. Kaya naman tuloy pa din ang pag-uusap nila at nasabi na ito din ang gusto ng Deventor family bukod sa ayaw nilang sabihan na duwag sila para mabilis na nilang makuha ang kayamanan ng minahan. Nasabi din ng ni Burrows na may pag-alalasak niyang pagmumukha na young master pero di pa lubusang bumabalik ang lakas mo at sa level mo ngayon siguradong mahihirapan ka. At nasabi na lang ng ating young master kaya kailangan ko pa talaga ng mahabang-habang preparasyon para sa laban nato, at tinanong din ng ating young lord kung kailan naman ang duel na gaganapin. At nasabi na nga ng nagsasalita sa katawan ni Japel 1 buwan na lang mula ngaon. Pinakita na nga din ng reaksyon ng dalawa lalo ng ating young lord na sobrang kinakabahan sa mga naririnig nito. Pumunta na nga ang eksena sa mga masasarap na pagkain na inihanda ng ating young lord at sinabi ni Burrows, young master, para po saan mga ito. Nasabi nga ng ating young lord, hinanda ko lahat para lamang sa iyo Burrows, at makikitang kilig na kilig naman si Burrows sa mga nangyayari habang takam na takam din ito sa mga nakikita niya. Kaya naman tuwang-tuwang nilalantakan ni Burrows ang mga pagkain na inihanda ng kanyang young lord at sinsabing, young master, di ba malapit na ang duel pero nakakapaghanda ka ng ganito sa bagay para may pahinga din na masarap, at sagot lang ng ating young lord, okay yun ba? Na may kakaibang ngiti na meron itong binabalak. Biglang nasalita ang young lord, sabi pwede kan omen ang makipaglaban para sakin at din omen against sa rules yung ganun. Sa ano-ano biglang napatigil si Burrows sa kanyang pagkain at nabubulunan kaya sabi na lang ng ating young lord, ito inamkam una ng tea. Ito pala ang pinaplano ng ating young lord na si Burrows ang haharap sa duel hindi siya. Nagpunta naman ang tagpo sa parabang nagpipil-aitan ang dalawa na naiinis ang young lord sa sinsasabi ni Burrows. Ika nga ng young lord, bakit ayaw mong makipaglaban kayang-kaya mo ngang pumatay ng 3 o 4 na Marshal King? At sabi naman ni Burrows, alam kong sinusuhulan mo ko ngayon ng masasarap na pagkain ngunit sa tingin ko di ko parent kakayanin makipaglaban. Nasabi nga din ni Burrows, madaling talagang pakinggan pero mahirap parent gawin kahit na alam kong sobrang makapangyarihan ang dark magic kaso kung mag-isa naman ako lalaban di ko alam anong mangyayari sakin, ika ni Burrows. Patuloy pang ang sabi ni Burrows, kaya kung mag-advance sa pagiging swordsman ko kahit di ako nakahawak sa ice pod ngunit magagawa ko yun sa 1 taon pero sa kalahating buwan, mukhang mapupugutan ako ng ulo pag nagkataon. Biglang inagaw ng young lord ang kinakain ni Burrows at sinabi, akin na nga yan, dami mun amang arte. Sinabi naman ni Burrows, bakit di kan alang maghanap ng pwedeng lalaban sa young master na mga knight ng pamilya nyo? Ika ni Burrows. Kaya naman sagot ng ating young lord sa sinabi ni Burrows, sa Tinjin mo hihingi pa ako ng tulong sayo kung meron naman palang talented na knight na pwedeng pumantay sao. Pero syempre di ka naman na mahihirapan, tutulong naman ako. Gagamit din ng sinumpang spell. Nasabi ng ating young lord habang nagpapalabas ng aura ng isang demon lord. Sabi naman ni Burrows na iintindihan ko naman young master pero, di pa nga natutuloy sabihin ni Burrows ang kanyang sasabihin, sinabi agad ng ating young lord, ngunit meron pa tayong isang problema. Ha, sabi ni Burrows.
Pinaliwanag naman ng ating young lord kung ano yung tinutukoy niya. Dito sa mundong ito DPW Deng gumamit ng dark magic, di ba naalala mo yung nagsasaliksik pa tayo tungkol sa dark magic? At pinakitang eksena ngang nasa gubat sila na mukhang may naghahanap sa kanila. Na makikita naman natin sa eksena na may tatlong may hawak ng sulo na hinahabol sila na habang hinahabol sila na galit na binabanggit na nakita na natin sila wag tayong papayag na mawala sa patanji natin mga yan at malaking pagpapala sa ating alyum kapag nakuha na natin yung mga demonyong yan. Ang sinasabing aluham dito ito yung goddess nila. Makikita din natin na mabilis ang takbo ng dalawa para di sila mahuli ng mga ito. Makikita naman sa tagpo dito na malapit na silang maabyutan ng mga humahabol sa kanila, nasasabi na lang ng dalawa bilisan pa nating sa pagtakbo nandyan na sila. Biglang napahinto ang dalawa sa pagtakbo dahil may hamarang ng biglaan sa kanilang harapan at sabi ng mga ito, kayong mga demonyo saan kayo pupunta wala na kayong matatakbuhan pa. At naabutan na nga din sila ng humahabol sa kanila na may hawak na sulo at nagtataka sila paano pa sila makakatakas sa mga oras na yun. Nang biglang nagchant ng spell ang young lord bigla naman nagkaroon ng kakaibang awara at nakakakilabot na hangin ang bumalot sa ating young lord. At doon na nga biglang lumabas na ang nakakatakot na aura na may kasabay ito ng mga undead spirit din ang lumabas nagcast pala ito ng dark magic. At doon na nga nagsigawan ng mga nakapaligid sa nila at nasabi naglabas na sila ng evil magic, at mapapansin natin na napalilibutan na din sila ng mga ito. At pinasugod na nga ng ating young lord ito sa mga nakapalibot sa kanila sinabi niya magsaya na kayo at kumain, bigla naman sumugod ang mga undead spirit sa isang taon naghahanda din ng isang pagka-atake na tila meron din itong tinatagong mahika. Sa bilis ng pangyayari di na nga agad-agad silang nakarik at nasabi na lang nila na ano ba tong nangyayari ang bilis at wala man lang silbi ang kapangyarihan ng goddess di man lang ito gumana. Makikita naman natin na nahati-hati na nga ang kanilang katawan sa pagka-atake ng mga undead spirit. Patuloy ngang nakikipaglaban ang young lord ngunit hihirapan pa rin niyang makontrol ng maayos ang dark magic. Ang tahimik na lugar kung saan sila nagkatagpo-tagpo ay naging isang nakakatakot na lugar at umaalingaw-ngaw nga ang mga taong sumisigaw dahil unti-unti silang namamatay. Patuloy nga sila tumakbo dahil sa mga ilang sandali ay pupunta na ang kanilang backup para mahuli ang ating young lord. Gulat nga ang ating young lord dahil pala napag-usapan nila na mga priest pala yung ibang kinalaban nila kaya pala naririnig niya kanina habang nakikipaglaban ay parang kayang-kaya nila ang kanyang spell dahil may kakayahan pala talaga silang laban ang dark magic niya. Nagtatawanan na lang ang dalawa habang inaalala ang mga panahon na yun kung paano sila nakipaglaban sa kanilang buhay sa panahon na yun. At natanong na lang ni Arrow sa ating young lord, kamusta naman young master ano naman na pinaplano mo ngaon? Tanong nga ni Burrows sa kanyang young lord. Napamuntong na nga ng hininga ang young lord at sinabi okay naman ako gagawin kun alang siguro gagamit ako ng dark magic ng palihim bago ako magkaroon ng pagkakataon sa hand-to-hand combat, dahil ko pa din alam anong kakayahan ng makakalaban ko nagbabase lamang ako sa nakwento sa atin. Ika ng ating young lord. At ang magiging judge din pala sa magiging duel ng ating young lord ay isang priest kaya naman malabong makagamit ng dark magic nang hindi daw nakakahalata ito. At sa mga nagdaan ng mga duel wala pa daw nagtangkang nakagamit ng dark magic dahil sa sobrang higpit ng panuntunan. Napaka-positibo nga parent si Burrows at alam niyang kakayanin ng kanyang young lord ang paparating na laban eke na lang din niya na ngaon palang maghahanda na kung paano natin madadala ang limpak na salapi at paano ito matatakbo. Napabuntong na nga ng hininga ang ating young lord at nasabi na lang niya kay Burrows, pero hindi ba nakakahiya, lahat ng miyembro ng pamilya na kinasusuklaman ko ay namatay. At ang mga tao dito ay tulad ko. At sumagot na nga si Burrows sa ating young lord at nasabi ni Burrows, angaon gusto mong pagpatuloy ang pagiging mabuting young lord? Okay bahala ka young master ready kun alang ang funeral mo. Ganun na nga nasabi ni Burrows. At tumingin lang sa kanya ang ating young lord. Pagkatapos ngang tumingin ang ating young lord kay Burrows at aakman ang umalis ito sinabi nga ng ating young lord na, dinaman pagpapanggap ang gagawin ko para naman pinapalabas mong masama ako, teka nga lang yumupo ka nga dito, at napatingin na lang si Burrows sa kanya na may pagtatanong na tingin. Bigla naman nagsalita ulit ang young lord at sinabing mukhang mapanganib itong iniisip ko pero may plano ulit ako, nasabi nga ito ng ating young lord kay Burrows na may pagtulo ng pawis sa kanyang pisngi na tila kabado ito. Nagpunta na nga ang eksena sa domain ng Deventor family,
Nagpapakita nga dito na paspusang ang pagtra-training ng mga kawal ng mga Deventor at may pinaghahandaan na matinding laban. At sinabi nga ng isang tao na tumigil na kayo, magpahinga muna kayo, at doon na nga tumigil na mga kawal at talagang pagod na pagod sila. Pinakita na nga kung sino ang nagsasalita, ito pala si Randolph at ang pinakamalakas na kawal ng Deventor family at ang makakalaban ng ating young lord, at bigla din may nagtanong sa kanya, Sir Randolph, kamusta naman ang preparation mo sa darating na duel mo? Bigla naman siyang napatingin sino nagsasalita. Bigla naman nagsalita si Randolph at sinabi, yes Sir Bright, pero ano namang preparasyon ang gagawin ko? Alam mo naman na ang makakalaban ko ay parang isang daga lang. At nilate pa nga din niya ang ating young lord dahil ang alam nila ito ay walang talent. Pero sabi naman ni Bright, yes totoo nga, pero may plano pa rin ako. Ika ni Bright kay Randolph. At piyabang nga ulit na sagot ni Randolph kay Bright, ano naman dapat nating gawin? Pag-aaksaya lang ng oras yan, huwag ka nang mag-alala, padaga lang yun. Ika nga ng pagyayabang ni Randolph kay Bright na kausap niya. Napangiti na lang si Bright sa sinabi ni Randolph at nasabi niya sa kanyang sarili na, kaya nga wala naman dapat akong ipag-alala, pero parang may pinaplano ang bagong young lord ng Jestard family. Napalingon nga si Bright sa may labas ng kanilang courtyard ng pagsasanay at nasabi na lang ni Bright, mukhang dumarami na ang nagtitinda dito sa labas ng courtyard ngaon, na may mukhang pagtataka. At sabi pa nga ni Bright sa mga kawal, balik na kaw sa dating pwesto, at nasabi niya din na sobrang nakakaabala na ang ingay na nangyayari sa labas ng courtyard at makikita naman ng isang lalaki na nagtitinda na nakikipagtawaran sa kanyang customer. Pinakita na nga ang isang balbas ng tendero na nasa labas ng courtyard ng pagsasanay ng pamilyang Deventor, na tila ang may pagngiti. Pinakita na nga ang buong mukha at makikita natin na si Burrows pala ito at mukhang nagmamanman sa pamilyang Deventor at kumukuha ng datos at parang meron siyang natanto kaya nasabi niyang nakuha ko na.